Seryo, it's so hot. May estatwa si Camille ng mga sandaling iyon na para bang tinamaan ng malakas na kidlat. Ang sumunod ay nakarinig siya ng tila ba pagkapunit ng damit. I feel uncomfortable. I want to take a shower. Anang banayad na boses ng babae na unti-unti nalalabo ng mga sandaling iyon. You ask for it. Hindi na kailangang makita pa ni Camille kung kaninong boses yon. Dahil kahit nakapikit siya, ay kilalang kilala niya ito. Ang maliit na mukha ni Camille ay unti-unting nawawala ng kulay nang tuluyang ma-realize na si Sergio ay may ginagawang malaswa. Ng mga sandaling iyon, sa loob ng opisina nito kasama ang isang babae. Isang sandali pa'y muling nagbalik ang hinihingal na boses ng babae. Sergio, I don't want to. Hindi na narinig pa ni Camille ang kasunod na sasabihin ng babaeng kasama ni Sergio. Nang mga sandaling yun nang biglang isinara ni Fedra ang pinto ng kwarto. I'm sorry girl, it look like Kuya Sergio is busy with Marta today. Bumalik ka na lang, nakangising sabi ni Fedra na halatang nang aasar. Si Marta pala ang kasama nitong babae sa loob. Isip-isip ni Camille na nakaramdam ng munting kirot sa kanyang puso. Kung ganoon, hanggang ngayon ay may ugnayan pa rin pala ang dalawa. Nakataas ang mga kilay na pinagkrus ni Camille ang mga braso sa dibdib. Why? Are you here because you were fired from your job and you want to beg my cousin? Nakangising tanong ni Fedra. Well, unfortunately, hindi kanya matutulungan. He doesn't want to hear anything about you anymore. Hindi naman nakaimik si Camille sa sinabing yun ni Fedra. Oo nga pala, kanina sa ospital, hindi siya pinansin nito kaya papaano siya tutulungan ng lalaki. Napakatanga lang niya dahil nagmamadali pa siyang magpunta doon. Tumawa ng malakas si Fedra nang makitang itsura ni Camille. Talagang ang lakas ng loob mong kalabanin pa ako. Nakakalimutan mo ba ang last name ko? I'll tell you the truth. I'm the one who did it all. Tila sinampal si Camille sa narinig na yon mula kay Fedra. Kung ganon, ikaw ang may pakana ng lahat? Ikaw ang nag-post online ng mga maling paratang na yon? Hindi makapaniwalang tanong ni Camille sa kaharap na nanginginig ang kamay. Taas noon namang sumagot si Fedra. Yes, ako nga. Bakit, may magagawa ka ba, witch? Nakangising tanong pa ni Fedra na hindi ka babakasan ng guilt. Bumilis ang tibok ng puso ni Camille sa natuklasan. Mabilis na nag-init ang sulok ng kanyang mga mata habang nakatingin kay Fedra na tila proud pa sa kasalanang ginawa. Alam ba ni Sergio ang tungkol dito? Nakakuyom ang kamaon na tanong ni Camille habang pinipigilan na pumatak ang mga luha. Hindi naniniwala si Camille na tutulungan to ni Sergio sa masama nitong ginawa. So what if yes? So what if no? Nakataas ang kilay na balik tanong ni Fedra, saka humakbang papalapit kay Camille at pumalatak. You know witch, if Kuya Sergio wanted to help you, he just say one word. But he didn't do it. Do you know why? Hindi na maramdaman pa ni Camille na unti-unti na palang bumabaon ang kanyang kuko sa kanyang balat dahil sa mga naririnig. Sumisikdo ang kanyang dibdib at para siyang kinakapos ng hininga ng mga oras na iyon. Dahil laruan ka lang naman ni Kuya Sergio, so why did he waste his time helping you? Mariing sad ni Fedra sa harap mismo ng kanyang mukha. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Camille at nanonood sa kanyang boto. Kanina habang papunta siya doon, iniisip niya kung magiging malambot siya at magmamakaawa kay Sergio at siguradong tutulungan siya nito. Dahil mas madali para sa lalaki na malaman ng tungkol sa mga bagay-bagay dahil sa koneksyon nito kaysa naman na magpakahirap siya na mag-imbestiga para alamin kung sinong may kagagawan ng paninira sa kanya. Pero nawaglit sa kanyang isipan ang posibilidad na maaaring si Fedra nga ang may pakana ng lahat. At alam itong lahat ni Sergio pero hindi ito tumutol sa masamang plano ng pinsan nito. Sa sandaling iyon, naisip ni Camille na napakatanga niya. Bakit naman niya naisip na tutulungan siya ni Sergio? Dahil ba minsan na siyang naging laruan nito? Hindi na makayanan pa ng damdamin ni Camille ang mga sinasabi ni Fedra. At dala ng kanyang instinct, ay tinalikuran niya ang babae at naglakad palayo. Paglabas niya ng building,
Isang nakakasilaw na sikat ng araw ang tumatama sa katawan ni Camille. Ngunit wala siyang maramdamang init. Para siyang namanhid. Ang kirot na bigla na lang sumabog. Uminit ang sulok ng kanyang mga mata at hindi na niya napigilan pang pumatak ang kanyang mga luha. Bakit ba? Paulit-ulit na lang niyang nararanasan ang ganong paghihirap. Bakit ba? Hindi man lang maging patas kahit kaunti ang tadhana sa kanya. Bakit? Pagod na siya sa lahat-lahat. Pagod na. Isang figura ang humarang sa sikat ng araw kaya nagangat ng tingin si Camille. Nahilam ang luha ang mga mata. Miss Camille? Ani Alex na bakas ang pagkagulat sa tinig. Muling napayuko si Camille nang makilalang ang sekretaryo ni Sergio na si Mr. Noriega. Ayaw niyang makita siya nito sa ganong nakakahiyang sitwasyon. Bahagyang lumapit si Alex sa babae at doon niya napagtanto na umiiyak ito dahil may bakas ng luha ang mga mata nito. Miss Camille, may nangyari bang hindi maganda? Tanong ni Alex sa kaharap. Umiling naman si Camille habang sumisinghot-singhot. Miss Camille, nandito si Mr. Reynoso ngayon kaya kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Si Mr. Reynoso ay, hindi na kailangan, ayos lang ako. Putol ni Camille sa sinasabi nito. Miss Camille, bakit kailangan mo pang pahirapan ang sarili mo? Kung pwede ka namang tulungan ng boss ko. Kunot noong tanong naman ni Alex. He wanted to tell her earlier that even though his boss may have a tough exterior, he has a soft heart when it comes to her. Kagabi kasing dilim ang bagyo ng mukha ng kanyang boss. Hindi na siya masyadong nagsalita pa pero alam niyang kung lalapit si Miss Camille sa kanyang boss, alam niyang kakalma ito. This is not the first time that Mr. Reynoso has made an exception for her. Naiintindihan kung gusto mong sabihin, Mr. Noriega. Pero kung hihingi pa ako sa kanya ng tulong, masyado ko nang ibinababa ang sarili ko. Ani Camille na namamaos na tinig. Mauna na ako sa iyo, Mr. Noriega. May pupuntahan pa kasi ako. Pagdadahilan pa ni Camille sa kapilit ng umiti at tumalikod na. Kung ito ang kanyang kapalaran ay tatanggapin niya. Kung yun ang nakatadhana na pinakamasamang mangyayari sa kanyang buhay, tatanggapin niya. Pero sa oras na mabali ang kanyang prinsipyo, hindi niya na yun maibabalik pa gaya ng dati. At the CEO's office, basa na natapong kape ang katawan ni Martha at baka sa mukha nito ang matinding pagkapahiya ng mga sandaling iyon. Don't ever come to my office again. Get out! Walang expression at malamig na utos ni Sergio sa babae. Sergio, Uncle George is the one who told me to come here. Tura naman ni Martha nang mumutla ang mukha. Naningkit naman ang mga mata ni Sergio habang nakatingin kay Martha. Tell him that I don't need a servant. Hindi ko kailangan ng taong magdadala sa akin ng kape. Sumama ang mukha ni Martha sa narinig. Sergio, how can you say that I'm your servant? What do you want me to call you? Tinapon mong dala mong kape sa sarili mo at gusto mo pang mag-shower dito? Do you think I'm stupid enough not to know your plan? Puno ng sarkastikong saad pa ni Sergio. I don't have any plans. Enough, Martha. Sigaw ni Sergio na tila na puno na. Get out of my sight. Now! Tuluyan ng nilamon ng kahihiyan si Martha ng mga oras na yon kaya kahit ayaw niya umalis ay wala siyang nagawa. Okay, fine. I'm leaving. Tumalikod na si Martha at nagtungo sa pinto. Pero habang sinara ito ay tinitigan niyang maigi. Ang malamig na anyo ng lalaki habang kanyang mga matay puno ng paranoia. The more na tinatanggihan siya ni Sergio, the more na mas lalo siyang nababaliw sa lalaki. Anyway, lahat ng gustong umagaw kay Sergio sa kanya ipapatayin niya. This man can only be hers and must be hers. Pagkaalis ni Martha, si Alex naman ang pumasok sa opisina ni Sergio. Madilim ang anyo ng kanyang boss pagkapasok niya at alam niyang wala sa timing ang mga sasabihin niya. What? Iritableng tanong ni Sergio sa kanyang sekretary. Nag-aatubili namang nagsalita si Alex. Sir, nakita ko po si Miss Camille sa baba. Ang gwapong mukha ni Sergio automatikong nag-scrunch nang marinig niya ang sinabi ng kanyang sekretarya. Marahil ay nagpunta siya doon dahil may problema siya na hindi malulutas ni Elias Monsor. Si Miss Camille. Enough, let's talk about business. Awat ni Sergio sa sasabihin nito. Since may time pa itong pagluto ng lugaw ang Elias Monsor na yon,
Bakit hindi to maghintay sandali? Hindi na pinagpatuloy pa ni Alex ang sasabihin. Sa halip ay inabot niya sa lalaki ang folder na naglalaman namang impormasyon na pinapatrabaho nito sa kanya. Nahanap ko na po ang IP address ng viral post tungkol kay Miss Camille. Ito ay nagmula sa isang maliit na cafe sa internet sa Makati kung saan sila ay binabayaran upang maikalat ng chismis at paninirang puri. Inamin nila na ang taong nagutos sa kanila na gawin ito ay mula sa Jade Entertainment. At ang anak ng babae na may-ari ng kumpanyang iyon ay isang matalik na kaibigan ni Miss Martha. Sa narinig ay nagsalubong ang makakapal na kilay ni Seryo. Do you mean, si Martha ang may pakana ng lahat? Hindi lang siya, Mr. Reynoso. Nag-alinlangang saad pa ni Alex. Who else? Tanong ni Seryong naniningkit ang mga mata. Nagpunta ako kay Miss Jade, ang anak ng babae ng Jade Entertainment. Nagbanta sa kanya na aaminin kung bakit niya ito ginawa. Sinabi niya na lumapit sina Miss Martha at Miss Fedra upang makahanap ng mga troll sa social media at sirain si Miss Camille. Napalunok si Alex na makitang tumiimbagang ang kanyang boss na tila ba na mababasag ng ngipin sa sobrang diin. Nakakuyom din ng mahigpit ang kanyang kamao at tila ba anumang oras ay magwawala ito. Sila rin ang nagudyo kay Miss Irene Chua, asawa ni Mr. Chua, upang hikayatin ang kanyang mga tagahanga na salakayin si Miss Camille. Dahil dito, halos maaksidente si Miss Camille dahil ang mga tagahanga ni Miss Irene Chua ay nagtulak sa kanya sa kalsada. Sa kabutihang palad si Mr. Monsur ay naroroon at nai-save si Camille. Nakakulong na rin ang mga fans ni Irene Chua ang nagtulak kay Miss Camille. Mas lalong nagdilim ang anyo ni Seryo matapos marinig ang mga bagay na yon. Hindi niya akalain ang mga gawa ng iskandalong yun ay si Fedra at Martha. Those two stupid witch who don't know the difference of life and death. And muling saad ni Alex, naglabasan ng ugat sa sentido ni Seryo habang nakatingin ng masama sa kanyang secretary. Will you please say it all at once? Galit niyang turan. At ginamit ni Miss Fedra ang status niya para i-pressure ang St. Clair para expel si Miss Camille. Sa tingin ko, yan ang pinunta niya dito kanina, Mr. Reynoso. Pakiramdam ni Seryo ay nananakit ang kanyang ulo dahil sa sunod-sunod na revelasyon. Kaya naman, bahagya niyang hinilot ang kanyang sentido. Where is Camille? Papasukin mo siya dito. Utos niya. Umalis na po si Miss Camille. What? Inis na tanong ni Seryo sa kaharap. Ano oras siya umalis? Kaalis lang po, Mr. Reynoso. Matalim na tingin ang pinukol ni Seryo sa kanyang secretary. Don't you have common sense? Hindi mo ba siya kayang paakyatin dito? I told her to talk to you, Mr. Reynoso, but Miss Camille was too stubborn and said she wouldn't beg you. Niluwagan ni Sir yung necktie ng suot niya dahil pakaramdam niya ay sinasakal siya ng mga sandaling iyon. Kung ayaw naman pala niya ng tulong ko, bakit siya nandito? Inis niyang tanong sabay tayo sa kinauupo ang survival chair at nagsindi ng sigarilyo. Nagtataka namang bumaling si Alex sa kanyang boss. I asked the receptionist and she said Miss Fedra took her up to your office half an hour ago. Hindi po ba kayo nakita, sir? Bakit hindi ko siya nakita? Kunot nung tanong naman ni Seryo. Sir, nagtatakang sagot naman ni Alex saka biglang pumasok sa kanyang isipan ang itsura ng babae nung makita niya ito sa labas ng building. Si Miss Camille ay umiiyak kanina kaya naisip ko meron kayong naging pagtatalo. Sinubukan ko pa siyang dalahin dito upang humingi ng tulong sayo. Pero sinabi niya na hindi siya nagmamakaawa sa inyo dahil ibababa niya sarili niya kapag ginawa niya yon. Sandaling natigilan si Alex sa naisip. Sir, baka naman may nagawa kayo kaya nasabi ni Miss Camille? Tanong pa ni Alex. What did I do? Wala akong ginagawa. Pinutol ni Sir yung sasabihin ng may ma-realize na isang bagay sa katiimbagang niyang binalingan ng secretary. Tawagin mo si Fedra. Now! Pasigaw na utos niya na nalilisik ang mga mata sa galit. Okay, Mr. Reynoso. Nahintakot ang sagot naman ni Alex saka mabilis na tumalilis palabas sa opisina ng kanyang boss. May ilang minuto rin ang lumipas bago pumasok si Fedra na para bang good mood. Hey, Kuya Seryo, are you looking for me? Matamis ang ngiting tanong nito saka naupo sa single sofa sa tapat ng desk ng lalaki. Tinapos na muna ni Seryo ang pangalawang stick ng kanyang sigarilyo bago umupo sa survival chair at tinarap ang kanyang pinsan. Sabihin mo sa akin ang lahat ng ginawa mo kay Camille Asuncion. Ani Seryo sa seryosong anyo.
Nabura ang ngiti sa labi ni Fedra nang marinig yun at kumabog ang kanyang dibdib sa takot. What? I didn't do anything. Pagsisinungaling niya sa kaharap. Umangat ang gilid ng labi ni Seryo dahil sa pagsisinungaling ng babae. Kinausap ko ng Ateneo International School sa Stace. You can enroll now. Malamig na turan niya. What? Bulalas ni Fedang nalalaki ang mga mata. Napatayo siya sa kinaupo ang sofang may hindi ka paniwalang anyo. No, hindi ako pupunta. Never! Ang Ateneo International School ay matatawag mga eskwelahan pero ang totoo ay lugar ito para disiplinahin ng mga katulad ni Fedra na anak mayaman na kinulang sa tamang pag-uugali. Mahigpit ang rules and regulations sa Ateneo at ang susuway sa rules na yon ay parurusahan. Depende kung gaano kalaki ang iyong nagawa. Many rich kids have entered Ateneo and say that this place is worse than prison. Fedra would rather die than go in there. Kaya kailangan mo pag-isipan ng mga isasagot mo, Fedra. Dahil bawat pagsisinungaling mo ay idadagdag ko sa taon ng pananatili mo sa Ateneo. Saad ni Seryo sa nakakatakot at intimidating na tono. Biglang bumagsak ang balikat ni Fedra sa kamukhang kaawa-awa na tumingin sa kanyang pinsan. Oo, wala akong ginagawa, pagtanggi pa niya. 2 years, wika ni Seryo na bakas ang pinalidad sa tinig. Kuya Seryo! Bulalas ni Fedra na namumutlang mukha at bakas ang takot sa kaharap. 3 years. Sa pagkakataong yun ay bumunghalit ng iyak si Fedra. Fine, sasabihin ko na. It's me. Humihikbin ikinuwento ni Fedra ang buong kwento na para bang siya pa ang agrabyado sa mga nangyari. Habang pinakikinggan ni Seryo ang dahilan ng kanyang pinsan kung bakit nito yun nagawa, ay lalong nakaramdam ng puot si Seryo sa kanyang dibdib. Bakas ang panganib sa kanyang mga mata habang nakatingin sa umiiyak na babae. I can't help but get angry, Kuya Seryo. I'm your cousin, pero bakit tinatrato mo ko ng ganito para sa babaeng yon? Patuloy pa rin sa pagigping wika ni Fedra. Subalit hindi man lang kinakitaan ng kahit na konting awa ang gwapong mukha ni Seryo para sa kanyang pinsan. Kahit minsan, hindi niya kinonsinti ang pagiging spoiled brat nito. Before tomorrow, clarify everything that happened online. Mag-public apology ka kay Camille and then pack up your things and get out here to Ateneo. May pinalidad na saad ni Seryo sa babae. Sa narinig ay napahugulhul na si Fedra. Nabura na ang viral post online. Tapos, magpa-public apology pa ako sa babaeng yon? Ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga friends ko? Masamang-masama ang loob na tanong ni Fedra. Ngumisi si Seryo dahil sa sinabi nito. At para sa mga fake friends mo, huwag na huwag ka nang makikipag-usap sa kanila. Break off your friendship. Kuya Seryo, I'm the eldest daughter of Reynosa family. Kapag ipinahiya ko sarili ko, para ko na rin ipinahiya ang buong pamilya. Bakit hindi mo na lang ako sampalin? Umiyak pa rin sabi ni Fedra habang nagpapadyak. Malamig pa sa yelong boses ni Seryo na magsalita. Ang pagpunta mo sa Ateneo, ang huling paraan ko para pagtakpan ng mga kalokohan mo, Fedra. And if this happens again, the Reynosa family will disown you. Kung hindi lang iniisip ni Seryo na pinsan pa rin niya si Fedra, baka matagal niya na itong itinakwil sa pamilya. Dahil na-realize naman ni Fedra na determinado ng kanyang pinsan na ipadala siya sa abroad, kaya naman umuwi siyang umiiyak at humihingi ng tulong. Nang makaalis si Fedra ay naging tahimik ulit ang opisina ni Seryo. Subalit naroon pa rin ang madilim na anyo ng lalaki. Sa dami ng kanyang iniisip ay muli siyang kumuha ng sigarilyo at nagsindi. Matapos noon ay muli siyang naupo sa kanyang swivel chair upang tawagan si Alex sa intercom. Kamusta nang pinapagawa ko sa'yo? Tanong niya sabay hit-hit ng sigarilyo. Tapos na sir, sagot naman ni Alex sa kabilang linya. Good, reported to me. Ani Seryo saka pinatay ang tawag. Ilang sandali pa'y dumating na si Alex na dala ang kanyang iPad at nang makalapit ay nilahad yon sa kanyang boss. Na-disqualified na ang Mendiola Construction Group sa Municipal Investment Project at direkta ko itong ipinaalam kay Mr. Mendiola tulad ng utos mo Mr. Reynoso. Pagbabalita ni Alex, iyon ang unang pagkakataon na natunghayan ni Alex kung paano patalsikin ng kanyang boss ang isang malaking kumpanya tulad ng Mendiola Construction. Alam ng media na kasamang Mendiola Construction sa municipal project na yon. Ngunit ngayong tinanggal na ang kumpanya, sa proyektong yon ay iisipin ng iba
na unreliable ito at malaking kawalan ito para sa Mendiola family. Mr. Reynoso, sampal ito sa mukha ng Mendiola family. Paano kung malaman to ni Mr. George? Nag-aalalang tanong ni Alex sa kanyang boss. Sa oras kasi nung malaman ng ama nito, ang ginawang pamamahiya ng kanyang boss sa Mendiola family. Dahil sa isang babae, maaaring mapahamak si Miss Camille. Tumaas naman ang gilid ng labi ni Sergio. Send the video to Mr. Mendiola of Martha's lewdness. When she was still abroad. Si Martha ay nag-aral abroad at habang naroon pa ito ay panay ang party nito sa kung saan-saan. She also had many boyfriends and flings while abroad. Para kay Sergio, pare-parehas lang ang mga babaeng anak mayaman. Masyadong mapusok ang mga ito noong nasa abroad. But when they return to the country, they act like a good daughter so they can marry off to second-generation rich men. By the way, nag-send ka rin ng video kay dadagdag pa ni Sergio. Sa video na yon, kung gugustuhin pa rin ni Mr. Mendiola na may dikit ang pangalan nito sa kanilang pamilya, natitiyak niya hindi papayag ang kanyang daddy. I'll understand, Mr. Reynoso. Wika ni Alex sa kanyang boss. It has to be said that whenever Mr. Reynoso makes a move, it's always fatal. Anyway, ibigay mo sa akin ang number ni Camille. Ani Sergio sa kanyang secretary. Kaga namang kinuha ni Alex ang kanyang cellphone at binigay ang number ni Camille. Pero sinubukan ko ng tawagan ang number ni Miss Camille, pero walang sumasagot. Kumunot noon naman ni Sergio saka sinubukan ding tawagan ang number ng babae. Pero katulad ng sinabi ng kanyang secretary, ay hindi nga ito makontak ng mga oras na yon. Mabilis na tumayo si Sergio at kinuha ang kanyang suit na nakasabit sa kinuupoang swivel chair. Pumunta ka sa ospital sa university. Ako naman ang pupunta sa bahay niya. Utos ni Sergio saka nauna nang naglakad palabas ng kanyang opisina. Nag-aalala siya na baka may nangyaring masama kay Camille kaya hindi ito matawagan. Okay, Mr. Reynoso. Sabay na nagmamadaling pumasok ang dalawa sa elevator. Is my speech rude? Maya-may tanong ni Sergio yung kinagulat naman ni Alex. Sir, tanong ni Alex sa kanyang boss. Iniisip niya nagbibiro lang ito ng mga sandaling iyon pero nung makita niya anyo nito'y napilitan siyang sumagot. If someone knows you, the way you speak is normal for them. Nagatubiling sagot ni Alex. Of course, sa tagal na niya nagtatrabaho bilang sekretary nito, habang nakikilala niya ito, alam niya na alam kung gaano katalas ang bibig nito. Tahimik sandali si Sergio hanggang sa magbukas ang pintuan ng elevator at siya ang kanyang sekretary ay lumakad papasok. Naglakad siya papunta sa kanyang sasakyan sa parking lot at lumayo. Pagdating sa Ethereal States apartment kung saan nagmamayari siya ng ilan sa mga floor na scan lamang ni Sergio ang kanyang muka upang makapasok sa gusali. Sa pagkakataong iyon, tumawag si sekretary ni Sergio kaya mabilis niya itong sinagot habang naglalakad papasok sa elevator. Mr. Reynoso, wala si Miss Camille sa school. Nagtanong naman ako sa ospital at ang sabi ng nurse tanghali na raw nang magpunta si Miss Camille at hindi na bumalik pa. Dahil sa narinig ay kaagad na binundol na matinding kaba ang dibdib ni Sergio. Lakad-takbo niyang tinungong palapag kung nasa ng kwarto ng babae. Nag-doorbell si Sergio pero nakailang tunog na yon ay walang lumalabas. Pinuntahan ni Sergio ang operator ng CCTV camera sa buong building na yon para tingnan kung nakauwi na ito. At nakahinga siya ng maluwag nang makitang naroon nga ito simula pa kaninang hapon at hindi pa lumalabas. Pero kumunot ang kanyang noon nang ma-realize ang isang bagay. Kung talagang nasa loob pa si Camille, bakit hindi nito naririnig ang kanyang pag-doorbell? May nangyari kaya sa babae? Ano kayang nangyari kay Camille? Bakit hindi nito pinagbubuksan si Sergio? Ano ang malalaman ni Camille dahilan para lumambot siya kay Sergio? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.